Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 771 hanggang 77. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga dinastiya ng Panginoon ay iba sa mga bansa lamang. Sila ay tumayo sa itaas ng hindi mabilang na buhay, pamilya, at angkan, tinipon nila ang kalapit na kayamanan, at sila ay mga pinakabanal na nilalang. Ang pinuno ng Great Gun Lord Dynasty, ang Great Gun Sacred Emperor, ay minsang pumatay ng milyon-milyon sa galit at kinulayan ang langit ng pula ng dugo. Kahit na ang 2-star at 3-star forces ay mayayanig ng isang Lord Dynasty. Ang mga batas ng Panginoong Dinastiya ay nagsasaad na walang ibang dinastiya ang maaaring mabuo sa kanilang teritoryo. Sa teorya, ang 10,000 Sacred Clan ay kinokontrol ng Great Gun Lord Dynasty. Itong mission. Parang hindi itinakda ng clan. Sa halip, nagmula ito sa Great Gun Lord Dynasty. Alam ni Francis kung ano ang ibig sabihin nito. Ang Tianfeng Great Island Zone ay may puwersa mula sa Great Gun Lord Dynasty, ang Duke Palace. Ang Duke Palace ay pag-aari ng isang duke na kamag-anak ng Great Gun Imperials, at sila ang may kontrol sa lugar sa paligid ng Tianfeng Great Island Zone. Ang mga mapagkukunan ng lugar na ito lamang ay nalampasan ang kabuuang halaga sa parehong Tianlo Island Zone at Azure Green Island Zone. Nandito ba lahat? Tatawagin ko ang mga pangalan. Isang malakas na aura ang nagmula sa nangungunang matanda na nakasuot ng puting damit. Tatanungin ng matanda na nakaputi ang sino mang hindi niya pamilyar tungkol sa kanilang mga specialty. Nang mabasa niya ang pangalang Francis, huminto siya saglit. Ang espesyalidad ko ay ang pagpapaamo ng hayop, inabot ni Francis at hinaplos ang malambot na balahibo ng maliit na magnanakaw na pusa at sumagot sa simpleng tono. Isang kakaibang ekspresyon ang ipinakita ng matanda na nakaputi. Ang batang true mystic rank na ito sa kanyang harapan ay walang mga palatandaan ng paggalang o paghanga sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Sa kabilang banda, sumilay ang lamig sa mga mata ni Senior Marshal Brother Tyler. Francis, ito ang iyong huling misyon. Itinago ni Senior Marshal Brother Tyler ang kanyang emosyon nang lumapit siya at nagsimulang makipag-usap kay Roella sa tabi ni Francis. Nagustuhan niya ang tahimik at magandang dilag na ito. Noong nakaraan, nakuha na niya ang ilan sa kanyang tiwala at mabuting kalooban. Gayunpaman, napagtanto ni Senior Marshal Brother Tyler na si Francis at Junior Marshal Sister Roella ay kumikilos ng napakalapit. Mas mapapangiti si Roella sa harap ni Francis. Itong bastard, hahayaan kitang maging saplade sa loob ng ilang araw. Pinigilan ni Senior Marshal Brother Tyler ang kalungkutan sa kanyang puso. Hindi nagtagal ay pumasok ang grupo sa isang walang limitasyong barkong karagatan at lumabas sa Tianfeng Great Island Zone. Tinitigan ni Francis ang malabong lilang bula na nakapalibot sa Great Island Zone habang papasok siya sa walang limitasyong karagatan. Nakikita niya ang mga balangkas ng mga ilog at bundok. Ang isang island zone ay kailangang 5 hanggang 10 beses na mas malaki kaysa sa normal na mga island zone upang matawag na Great Island Zone, at dapat na mas maganda rin ang kapaligiran. Napagtanto din ni Francis na, kapag mas malapit ang lugar sa kontinente, mas makapal at mas siksik ang Heaven-Earth Yuan Qi. Kahit na ang presyon mula sa hangin ay bahagyang mas malakas. Nangangahulugan ito na, kung ang isang tao ay may lakas upang sirain ang isang lungsod sa Kang Ocean, magagawa lamang nilang sirain ang isang nayon sa sona ng kontinente. Ang bilis ng walang limitasyong barko sa karagatan ay napakabilis. Malapit ito sa bilis ng ghost ship. Malinaw na ang Great Gun Lord Dynasty ay mas advanced kaysa sa Kang Ocean. Pagkaraan ng 3 araw, ang barko ay pumasok sa isang island zone na katulad ng Azure Flower Continent na may napakaliit na Yuan Qi. Ito ang empty zone. Lahat humanda sa pakikipaglaban. Ang matanda na nakaputi ang Atengal. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at tumigil sa paglilinang. Sa nakalipas na ilang araw, ang kanyang cultivation ay umabot na sa pinakamataas na True Mystic rank, at malapit na siyang makapasok sa True Lord rank. Nasiyahan si Francis sa kanyang pag-unlad. Whoosh! Dumaan ang barko sa hadlang at naging sanhi ng paglipad ng mga spark. Ang island zone na ito ay katulad ng Azure Flower Continent. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso.
Sa pagkakaalam niya, ang empty zone na ito ay nasa hangganan ng teritoryo ng Tianfeng Great Island Zone. Napakagulo ng island zone na ito, at walang nagmamalasakit sa lugar na ito. Higit pa rito, ang kontrol ng Great Gunlord Dynasty sa walang limitasyong karagatan ay hindi kasing lakas ng dati. Halimbawa, walang magagawa ang Great Gunlord Dynasty tungkol sa Kang Ocean. Pagkalipas ng 2 oras, isang palasyo ang lumitaw sa paningin. Patayin ang lahat sa palasyo at anumang True Spirit Realms na makakatakas, utos ng matanda na nakasuot ng puting damit. Sa sandaling nagbigay siya ng utos, isang pagsabog ang tumunog. Boom! Isang earth grade na palakol ang bumaba mula sa himpapawid at binaril patungo sa palasyo. Sa isang iglap lang, ang palasyo ay ginawang patag na lupain. Ang lungsod kung saan matatagpuan ang palasyo ay tinamaan din ng shockwave, at nagsimulang tumunog ang mga hiyawan. Ang lahat ng Origin Core Realm at True Lord rank na eksperto sa loob ng kabisera ay nag-counterattack na may pulang mata. Upang makalikha ng Lord Dynasty ay nangangahulugan na ang kanilang lakas ay hindi mahina. Gayunpaman, ang kasalukuyang grupong umaatake sa kanila ay pinamumunuan ng Great Origin Core Realm Sovereign Lords, at lahat ng Sovereign Lords ay may kumpletong Earth-grade weapons. Higit pa riyan, ang lakas ng mga cultivator mula sa isang Peak 2 Star Sect ay madaling nalampasan ang mga ipinanganak sa maliit na island zone na ito kahit na sila ay may parehong cultivation. Nagsimula ang isang pagsalakay. Sa simula, ang Panginoong Dinastiya ay nagawang lumaban, ngunit sa huli, sila ay ganap na napatay. Ang Lord Dynasty ng Azure Flower Continent ay malamang na nawasak tulad nito, bulong ni Francis. Siya ang may pananagutan sa mga True Spirit Realms na tumatakas. Kayong lahat ay mga pulaka sa ilalim ng balon ngunit nang ahas pa kayong magnakaw ng kapalaran mula sa Great Gunlord Dynasty. Ang kapangyarihang labanan ng Sovereign Lord na may puting damit ay napakahusay, at napatay niya ang 2 Origin Core Realms. Sa sandaling ito, maraming Origin Core Realms ang umaatake sa kanya, ngunit lahat sila ay pinilit niyang bumalik ng mag-isa. Habang nakikipaglaban, nag-utos pa ang matanda na nakasuot ng puting damit na habulin ang ilang taong tumatakas. Sina Francis, Senior Marshal Sister Roella, at ang True Spirit Realms ng kanilang grupo ang may pananagutan sa pagpatay sa mga mahihinang tao. Sa proteksyon ng ilang eksperto, ang ilan sa mga katutubong imperial ay nagtungo sa isang tagong lugar para sa kaligtasan. Si Francis ay isa sa mga taong responsable sa paghabol sa mga tumatakas na imperial. Ang mga imperial ay maaaring lumaban at pinatay o nakiusap na mabuhay habang nakaluhod. Hindi pinatay ni Francis ang sinumang sumuko. Sa totoo lang, walang tama o mali. Nasa magkaibang panig lang sila. Ang isang bundok ay hindi maaaring magkaroon ng 2 tigre, at ang Great Gunlord Dynasty ay hindi maaaring payagan ang isa pang Lord Dynasty na lumitaw sa loob ng kanilang teritoryo. Sa isang tiyak na sandali. Mag-ingat. Ambush. Sumakay si Francis sa isang canyon at biglang narinig ang ilang sigaw ng ibang miyembro ng clan sa malapit. Arg! Arg! Isang Origin Core Realm at ilang True Spirit Realm ang napatay. Sino ito? Naningkit ang mga mata ni Francis habang nakatayo siya sa likod ng Yinming Bird. Francis, masisisi mo lang ang sarili mo sa sobrang pagmumuni-muni. Ngayon ang araw na mamatay ka, isang garalgal na boses ang tumunog nang lumabas ang isang maikli at nakamaskara na elder. May dugo pa rin ang kanyang Earth-grade dagger. Bukod sa kanya, may 7 karagdagang makapangyarihang aura. Ang pinakamahina sa kanila ay umabot na sa huling yugto ng Small Origin Core Realm. Ang grupong ito ng mga tao ay nakasuot ng itim na damit at maskara. 2 Sovereign Lords at 6 na Sovereigns. Mukhang mataas ang tingin sa akin ng pamilya Yin, panunuyan ni Francis. Hindi nag-iba ang kinikilos niya kahit na napakaraming tao sa harapan niya. Dahil sa eksenang ito, naging kaina-hinala at maingat ang maikling elder at kumpanya. Sentimo, brat, nagpapanggap ka pa ring matigas kahit malapit ka ng mamatay. Sentimo, malamig na boses ng isang babae ang narinig. Nagmula ito sa isang payat na babae na nakasuot ng itim na damit, at pinalibutan siya ng isang layer ng madilim na apoy. Nilinang niya ang mga bihirang elemento ng kamatayan at kaluluwa, at ang kanyang tingin ay nakalok sa Yinming Bird. Halatang planado ang lahat ng ito.
Siguradong may isang uri ng especially iya sa loob ng grupo kung kaya akong tambangan ng pamilyang Yin ng ganoon katumpak, naisip ni Francis, ngunit alam na niya kung sino ang especially iya. Ang clan ay hindi magiging masyadong kainahinala kung si Francis ay napatay sa panahon ng misyon. Maaaring iframe na lang ng salarin ang mga katutubo. Para masiguradong maikli lang ang gabi, patayin siya ngayon din. Hinawakan ng maikling Great Origin Core Realm Elder ang Earth Grade Dagger at nawala sa kadiliman. Shoo! Isang nakakatusok na malamig na intent ang tumusok sa dantian ni Francis. Ang maikling matanda ay dalubhasa sa pagpatay. Gayunpaman, ang kanyang anyo ay agad na nanigas nang ang kanyang Earth Grade Dagger ay lumapit kay Francis. Shoo! Isang misteryosong maitim na punyal ang tumusok sa ulo ng matanda. Sentimo, paano? Sentimo, natigilan ang maikling matanda habang tumutulo ang dugo sa lupa. Ang taong pumatay sa kanya ay dalubhasa din sa pagpatay, ngunit sila ay mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Meow meow. Isang maliit na pilak na kulay abo na pusa ang lumitaw sa likod ng maikling elder at naging isang bahid ng madilim na pilak na liwanag. Shoo! 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 Isang madugong butas ang lumitaw sa bawat dibdib ng mga eksperto sa Origin Core Realm na malapit. Sa dulo, tanging ang payat na babae lang ang naiwan. Ang mga mata ng babaeng ito ay puno ng takot, at ang kanyang likod ay basang-basa sa malamig na pawis. Halatang natulala siya sa maliit na pas ang magnanakaw. Mga atake si Francis nang marinig niya ang tunog ng paglipad. Young Master Francis, tumagal ng kaunti. Nandito kami para iligtas ka. Nagsimulang magsara ang ilang aura ng Origin Core Realm. Ang pinuno ay isang Elder in Grey na nakarating sa peak Great Origin Core Realm. Hawak niya ang isang Earth Grade Sword at sinaksak patungo sa payat na babae. Tatayo na sana ang babae, ngunit itinulak ni Francis ang isang palad. Ang palad ay tila naglalaman ng mahika nang lumitaw ang isang malabo na ilusyon. Boom! Bam! Ang babae ay nanatiling hindi gumagalaw habang ang pinagsamang pag-atake ng matanda na kulay abo at pinatay siya ni Francis. Whoosh! 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 Lumitaw ang Elder at ilang Origin Core Realms. Francis, mabuti na lang at ayos ka na. Nagpakawala ng mahabang hininga ang nangungunang matanda at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Ang mga taong ito ay matatanda ng pamilya Hanford. Nakatanggap sila ng ilang impormasyon at dumating upang iligtas si Francis. Mga elder at uncles, nandito kayo sa tamang oras, dahan-daang sabi ni Francis. Meow meow. Umupo ang maliit na pas ang magnanakaw sa kanyang balikat na may masamang ekspresyon. Ang nangungunang elder at ang kumpanya ay hindi maiwasang mapuno ng pawis, at sila ay nagkaroon ng medyo awkward na mga ekspresyon. Kung hindi dahil sa maliit na pas ang magnanakaw, maaaring dumating sila para lang makita ang bangkay ni Francis. Ito ang Senior Thieving Cat, na nakilala ko ilang buwan na ang nakalipas, pakilala ni Francis. Pagbati, Senior Thieving Cat. Ang nangungunang elder at kumpanya ay may solemn na ekspresyon. Madaling pinatay ng pasang ito ang mga eksperto ng pamilya Yin, kabilang ang isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay may kaaya-ayang ekspresyon habang kumikilos ito na parang nakatatanda. Nagulat ang mga elder ng Hanford family. Francis, hindi ko inaasahan na makakatagpo ka ng ganoong kapalaran. Kasama ang Senior Thieving Cat dito, hindi kami mag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan, sabi ng nakatatandang kulay abo. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap, biglang nabaluktot ang kanyang mga salita. Francis, naparito ako upang pag-usapan ang isang bagay sa iyo. Sana ay handa ka na para dito. Oh, ano yun? Sentimo, ubo-ubo. Tungkol ito sa kasal nyo ni Lady Rachel. Sentimo. 772. Kasal. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Napagpasyahan niyang subukang tuparin ang lahat ng nais ng orihinal na may-ari ng katawan na ito bukod sa kasal. Sa kanyang mga alaala, ang kanyang kasintahang si Rachel Paul ay isang sikat na dilag na mayroon ng matikas na aura kahit na siya ay 15 taong gulang pa lamang. Higit pa rito, siya ay napakatalino. Naging alagad siya ng isang pick-tier king isang taon na ang nakararaan. Siyempre,
Gaano man siya kaakit-akit, naramdaman ni Francis na siya lang ang fiancé, karapatang ariin ng nakaraang Francis. Isa lamang ang tunay na iniisip ang talagang mahalaga. Kahit na siya ay muling nabuhay sa isang bagong katawan, si Francis ay Francis pa rin. Napagpasyahan na niya kung ano ang gagawin sa fiancé, karapatang ari na ito putulin ang pakikipag-ugnayan. Nagsalita ang nakatatandang kulay abo, Francis, alam kong matagal mo nang gusto ang Rachel na iyon, ngunit may sasabihin ako sa iyo. Pagkarinig hanggang doon, huminto si Francis. Nagkaroon ba ng ilang uri ng sitwasyon dito? Mukhang, may intensyon siyang putulin ang pakikipag-ugnayan, higit sa lahat dahil nakita siya ng ikawalong prinsipe ng dakilang dinastiyang Gunlord, hindi sinasadyang sabi ng nakatatandang kulay abo. Nakilala ni Francis si Rachel isang beses sa isang taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, naakit si Francis sa kanyang aura at kagandahan, at walang masamang impresyon si Rachel sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay isang henyo, at kilala siya sa kanyang hitsura. Elder, ibig mong sabihin na gustong balikan ng pamilya Paul ang kanilang sinabi. Nang marinig ito, sinubukan ni Francis ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang pananibik at kagalakan. Bumalik sa kanilang salita. Iyan ay isang magandang bagay. Tuwang-tuwa si Francis. Wala na talaga siyang ibang hinaangad kundi putulin ang koneksyon nila ng kasintahang ito. Ang nakatatandang kulay abo ay hindi maiwasang huminto at tumingin kay Francis nang may pagtataka. Ang kabataan ay hindi nagalit gaya ng kanyang inaakala. Sa kabaligtaran, mukhang masaya pa nga siya. Talagang may intensyon ang pamilyang Paul na balikan ang kanilang salita, ngunit kailangan din nating makita kung ano ang sinasabi ni Rachel. Gayunpaman, ang ikawalong prinsipe ay may marangal na katayuan, at siya ay may dugong imperial daw. Ang pamilya Paul ay hindi maaaring tanggihan, mataimtim na sabi ng nakatatandang kulay abo. Ikawalong prinsipe. Bloodline ng imperial daw. Naguguluhan si Francis. Ang ikawalong prinsipe ay nasa kabisera ng sona ng kontinente. Paano niya nakita si Rachel? Isang prinsipe ng Great Gunlord Dynasty Sentimo, gaano kamahal ang katayuang ito? Kahit na ang isang core na disipulo ng isang 3-star superpower ay nasa malayo. Nagsimulang magpaliwanag ang nakatatandang kulay abo, ito ay dahil sa nakatatandang kapatid ni Rachel, si Cedric. Si Cedric ay isang hindi kapani-paniwalang tao at may titulong pinakamataas na henyo ng Tianfeng Great Island Zone. Isa na siyang Void God Realm King. Cedric Paul. Ang mga alaala ni Francis ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanya. Lubos na hinangaan ng orihinal na Francis si Cedric. Si Cedric ay naging isang Void God Realm King sa edad na 32 at naging tanyag sa buong Great Gunlord Dynasty. Pagkatapos na makapasok sa Continent Zone, binigyan ng Lord Dynasty si Cedric ng titulong Earl, at naging mabuting kaibigan niya ang 8th Prince. Kamakailan, sinamahan ni Cedric ang 8th Prince sa Tianfeng Great Island Zone at pumunta sa Duke Palace, kung saan nakita niya si Rachel nang hindi sinasadya. Ikinwento sa kanya ng nakaabo na nakadamit na elder, at nagsimulang mag-isip si Francis. Ito ay, walang duda, magandang balita sa kanya. Higit pa rito, hindi kayang sakta ng pamilya Yunling Hanford ang 8th Prince. Kung ganoon ang kaso, kanselahin na lang natin ang kasal, tiyak na sabi ni Francis. Kanselahin ang kasal. Kakaiba ang pakiramdam ng matanda at kumpanyang nakasuot ng kulay abo. Hindi lang hindi nagalit si Francis, iminungkahi pa niya na kanselahin ang kasal. Francis, mabuti at pinag-isipan mo ito. Pangunahing nag-aalala kami na ang nakatatandang kapatid ni Rachel ay pupunta sa 10,000 Sacred Clan at pipilitin ka. Tama, kahit na si Cedric ay isang kababalaghan, siya ay lubhang nakamamatay at malakas. Ang mga matatanda ay maingat at magalang nang banggitin nila si Cedric. Huwag kang mag-alala, ayusin natin ang kasal ng ganoon, medyo naiinip na iwinagayway ni Francis ang kanyang kamay. Kumislap ang mga mata ng nakatatandang kulay abo. Magsasalita pa sana siya pero napatigil siya. Ininspeksyon niya si Francis at kahit papaano ay naramdaman niyang iba si Francis. Whoosh! Whoosh! Dumating ang mga miyembro ng 10,000 Sacred Clan sa sandaling ito. Kabilang sa kanila si Senior Marshal Brother Tyler. Nang makita ang imahe sa harap niya, halatang nagulat si Senior Marshal Brother Tyler.
Masyadong maswerte ang Francis na ito. Ang mga matatanda ng kanyang pamilya ay dumating sa tamang oras. Lumitaw ang galit sa mga mata ni Senior Marshal Brother Tyler. Ilang beses na nakaligtas si Francis mula sa Wuyo Forest hanggang ngayon. Nagawa niyang makaligtas sa bawat mapahamak na oras. Nagpaalam si Francis sa mga nakatatanda ng Hanford family, at ang kanyang matalas na mata ay sumulyap kay Senior Marshal Brother Tyler. Nanlamig si Senior Marshal Brother Tyler. Dahil sa mga mata ni Francis, hindi siya mapalagay. Ang Senior Marshal Brother Tyler na ito ay maraming beses na nakipagsama-sama sa Yin family para subukang patayin ako, ngunit siya ay alagad ng isang hari. Maghihintay ako ng tamang oras para tapusin siya. Si Francis ay may sariling mga plano. Sa empty zone, nawasak ang bagong Lord Dynasty sa isang gabi. Ang 10,000 Sacred Clan ay may maliit na pagkatalo. Ang buong proseso ay isang pagsalakay lamang. Nang maglaon sa araw na iyon, sumakay ang grupo sa kanilang barko at umalis sa empty zone, nag-iwan ng isang alamat. Ang paglikha ng isang Lord Dynasty ay ipinagbabawal. Ang alamat na ito ay magpapatuloy sa mga henerasyon sa empty zone, tulad ng sa Azure Flower Continent. Sa loob ng barko, hindi nagtagal ay nalaman ni Senior Marshal Sister Roella ang tungkol kay Francis na tinambangan, at gusto niyang suriin ang mga pinsala ni Francis. Hindi mahirap para sa iba na makita na pinag-isipang mabuti ni Senior Marshal Sister Roella si Francis. Nang makita ang kalmado at mabait na Junior Marshal Sister na malapit kay Francis, nag-init sa selos si Senior Marshal Brother Tyler, ngunit lahat ng Yin family ay namatay sa pagkakataong ito. Pakiramdam ni Francis ay walang magawa laban sa kabaitan ni Senior Marshal Sister Roella. Sa simula, para maresolba ang mga hinala niya, gumamit siya ng diskarteng nakakakontrol sa puso para maapektuhan ang emosyon nito at isipin siya ng mabuti, ngunit hindi niya inaasahan na mauuwi iyon sa kasalukuyang emosyon niya. Si Francis ay hindi nang ahas na gumamit ng diskarte sa pagkontrol sa puso ng labis. Halimbawa, kung ginamit niya ito kay Senior Marshal Brother Tyler, mararamdaman ito ng kanyang amo. Gayunpaman, kailangang aminin ni Francis na gusto niya ang pakiramdam ng pagmasdan si Senior Marshal Brother Tyler na nagseselos at nagagalit. Junior Marshal Brother Hanford, may 5 buwan pa bago magbukas ang Divine Illusion Dimension. Kung magsusumikap ka pa, baka magkaroon ka ng pagkakataon, hindi napigil ang sabihin ni Senior Marshal Sister Roella habang naaalala niya ito. Nang banggitin ang Divine Illusion Dimension, maraming nakababatang disipulo ang hindi napigil ang matuwa. Malamang, ang Divine Illusion Dimension ay isang dimensyon na iniwan ng isang sinaunang Diyos sa Divine Area, at ito ay kumukonekta sa kontinente isang beses bawat daang taon. Ang Divine Illusion Dimension ay naglalaman ng mga mapagkukunan mula sa Ancient and Immemorial Era. Maraming extinct item ang maaaring makuha mula sa Divine Illusion Dimension. Nag-uusap ang ilang alagad. Maging ang mga mata ni Senior Marshal Brother Tyler ay kumikinang. Naunawaan ni Francis kung tungkol saan ang Divine Illusion Dimension mula kay Senior Marshal Sister Roella. Una, ang Divine Illusion Dimension ay hindi pagmamayari ng anumang puwersa. Tila, ang dimensyong ito ay nilikha ng isang Diyos, at ito ay umiikot sa paligid ng sona ng kontinente. Sa madaling salita, hanggat may kakayahan ang anumang puwersa, pamilya, o angkan, maaari silang pumasok dito. Gayunpaman, dahil ang landas ng dimensyon ay mahina, magiging hindi matatag kung sino man sa Void God Realm ang papasok. Kadalasan, ang lahat ng puwersa ay nagpapadala ng mga half-step na kings o mas mahina dito, ngunit mayroon ding iilan na ligtas na nagpadala sa Void God Realm kings. Ang Divine Illusion Dimension ay hindi isang mana. Ito ay isang inabandunang dimensyon na kumukonekta sa continent zone bawat daang taon. Higit pa rito, walang limitasyon sa edad para makapasok dito. Ang tanging paghihigpit ay paglilinang, ibig sabihin ay maaari ring pumasok ang mga matatandang eksperto. Maaaring sabihin na ito ay isang yugto para sa buong sona ng kontinente. Maaaring makilala ng isang tao ang mga imperial, mga henyo ng malalaking pamilya, at maging ang mga eksperto ng iba pang mga species doon. Maging ang mga miyembro ng 3-star at 4-star na kapangyarihan ay lilito sa Divine Illusion Dimension, at hindi mahalaga kung gaano sila kabata o katanda.
Ito rin ang dahilan kung bakit nasasabik ang mga central disciple sa Divine Illusion Dimension. Dahil ibang dimensyon ito na maraming mapagkukunan, tiyak na hindi ko ito mapapalampas, sabi ni Francis. Siya ay tulad ng batang demigod. Kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwing naririnig niya ang salitang A Centimo, resources. A Centimo. Nang marinig iyon, nagtawanan ang lahat sa barko. Bata, wala ka pa sa True Lord rank at iniisip mong pumasok sa Divine Illusion Dimension para makipagkompetensya sa iba para sa resources. Mapaglarong sabi ng isang Origin Core Realm Elder. Ang mga nakatatandang henerasyong cultivator ay labis ding interesado sa Divine Illusion Dimension, ngunit may mas kaunting mga lugar para sa kanila dahil karamihan sa mga puwersa ay gustong iwan sila para sa mga nakababatang henerasyong disipulo na may higit na potensyal. Higit pa rito, mayroong ilang mga kapalaran sa loob ng Divine Illusion Dimension na may edad at talento na kinakailangan. Hahaha, Junior Marshall Brother Hanford, sa palagay ko dapat mong hintayin ang susunod sa loob ng 100 taon. Sa buong kasaysayan ng 10,000 Sacred Clan, ang pinakamahinang cultivator na nakapasok ay nasa pinakamataas na True Lord rank. Tumawa si Senior Marshall Brother Tyler nang sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataong tingnan si Francis. Siyempre, nakalimutan niya na may espiritual na alagang hayop si Francis, ngunit hindi magagamit ang mga espiritual na alagang hayop maliban kung mayroon silang aktwal na kontrata sa may-ari. Bukod pa rito, ang 10,000 Sacred Clan ay walang restriction sa cultivation sa kompetisyon para sa mga spot. Pagkaraan ng 3 araw, ang walang limitasyong barkong karagatan ay nakarating sa Tianfeng Great Island Zone. Bumalik sa 10,000 Sacred Clan, sa Hall of Missions, ang grupo ay nakatanggap ng maraming gantimpala. Sa pagiging pinuno, ang nakatatandang nakasuot ng puting damit ang higit na nakakuha. Nakatanggap si Francis ng halaga na maililipat ng normal na True Spirit Realms. Pagkatapos bumalik sa misyon, bumalik si Francis sa palengke at inangkin ang Primal Crystal Stones na ginawa niya mula sa pagbebenta ng 2 Mud Poison Lizard Kings. Ito ay tumaas ng husto sa kanyang kayamanan. Ginamit niya ang mga reward at ang Primal Crystal Stones na iyon para ipagpalit ang ilang material na nagpapalakas ng katawan. Ang pangunahing isyu ngayon ay ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay nangangailangan ng maraming pagsisikap at mapagkukunan. Alam ba ninyo na ang numero 1 henyo ng Tianfeng Great Island Zone ay darating para bisitahin ang clan? Si Cedric ay isa sa mga pinakabatang hari sa Great Gunlord Dynasty. Malamang, dumating din ang isang misteryosong tao, at ilang elder ng angkan ang pumunta para personal na batiin ang taong iyon. Narinig ni Francis ang talakayan habang pabalik sa kanyang lugar. Napakunot ang kanyang mga kilay, ang nakatatandang kapatid ni Rachel ay dumating ng napakabilis. Agad na binuksan ni Francis ang protective array at pumasok sa pag-iisa nang makabalik siya. Ayaw niyang maputol ang kanyang mga plano sa muling pagtatanim. A773. Si Francis ay mayroon na ngayong ilang mapagkukunan na magagamit niya upang tumutok sa Golden Kun Sacred Lightning Body. Kinailangan niyang maghanda para makapasok sa 3 antas ng Sacred Lightning Body. Tumulo. Tumulo. Ang katawan ni Francis ay natatakpan ng isang likidong nagpapalakas ng katawan, at ang mga tipak ng wind lightning ay lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan at nagsimulang palakasin ito. Karaniwan, ang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay tumagal ng mahabang panahon upang umunlad, at nangangailangan sila ng malakas na kalooban. Sa kabutihang palad, ginamit ni Francis ang Immortal Springs Wine at iba pang mga item kanina, na nagbago ng husto sa kanyang katawan. Bagamat hindi pa umabot sa mataas na antas ang kanyang pagpapalakas ng katawan, ang kanyang estado ng pag-iral ay malapit sa Small Origin Core Realm. Maaaring gamitin ng Sacred Lightning Body ang Wind Lightning Technique upang palakasin ang katawan ng isang tao. Sa makatuwid, na may sapat na mapagkukunan, si Francis ay maaaring umunlad ng napakabilis. Maaaring sabihin ng isa na siya ay nagiging mas malakas sa pamamagitan ng paglukso at hangganan. Habang nililinang ni Francis. Weng! Weng! 2 magnificent powers ang lumitaw sa itaas ng courtyard, at ang hangin ay tila nagyelo.
Dalawang batang figure ang nahayag ng mawala ang liwanag, at pareho silang mga dragon sa gitna ng mga lalaki. Eighth Prince, dito dapat nakatira ang Francis na iyon, sabi ng isang napakalaki na kabataang may makapal na kilay at nakasuot ng itim na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng kidlat at naglalaman ng hindi kilalang puwersa. Cedric, huwag kang padalos-dalos, itinaas ng ikawalong prinsipe ang kanyang kamay at ngumiti. Kung malalaman ng iba na nagnanakaw ako ng nobya ng iba sa pamamagitan ng paggamit ng katayuan ng isang prinsipe, masisira niyan ang pangalan ng mga imperial. Kung ikukumpara sa pagiging mapuwersa ni Cedric, ang ikawalong prinsipe ay kalmado at matikas. Isinasantibi ang kanyang katayuan, ang ikawalong prinsipe ay isa ring henyo na sobrang gwapo. Sa oras na ito, maraming tao ang nagtipon sa patio ni Francis. Tutal, dalawang hari ang personal na nagpakita. Siyempre, hindi alam ng karamihan ang katayuan ng Eighth Prince. Kuya Paul, nandito ka ba para hanapin si Francis? Mukhang nakarinig na ng balita ang brat na iyon at pumasok kaagad sa pag-iisa ng makabalik, magalang na lumakad si Senior Marshal Brother Tyler at sinabi. Malinaw na kilala ni Senior Marshal Brother Tyler si Cedric. Sinasadya ba ako ng brat na ito? Ang mukha ni Cedric ay naging pangit, at galit ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ayon kay Senior Marshal Brother Tyler, si Francis ay pumasok sa pag-iisa partikular pagkatapos marinig ang balita na siya ay darating. Nangangahulugan ito na siya ay malinaw na kumikilos tulad ng isang thug, at hindi nagpapalam sa kasal. Kuya Paul, ito ay naiintindihan. Ang ikawalong prinsipe ay hindi nagulat. May ngiti pa rin siya sa labi. Pagkatapos ng lahat, si Rachel ay napakahusay, at ang pamilya Paul ay isa sa malalaking pamilya ng Tianfeng Great Island Zone. Naiintindihan ng Eighth Prince ang mga normal na tao na nagsisikap na kumapit sa mga nasa itaas ng kanilang sarili. Francis, sa tingin mo ba mapapangasawa mo ang aking nakababatang kapatid na babae sa pamamagitan ng pag-arte ng ganito? Malamig na ngumisi si Cedric habang tinakpan ng hindi nakikitang magnificent power ang courtyard ni Francis. Ang proteksyon na hanay sa paligid ng courtyard ay nagsimulang lumabo, at ito ay malapit ng mabasag anumang sandali. Sa loob ng silid, si Francis ay naglilinang. Malamig siyang tumawa nang maramdaman niya ang nangyayari. Sinong bastard ang nang-ahas na kumilos ng ganito sa 10,000 Sacred Clan? Ang 10,000 Sacred Clan ay may sariling mga patakaran. Habang ang mga disipulo ng sentral ay nasa pag-iisa, hindi sila dapat magambala maliban kung ito ay isang natatanging sitwasyon. Ang mga aksyon ni Cedric ay masasabing nakakasakit sa 10,000 Sacred Clan. Kuya Paul, huwag magmadali. Pinigilan ng ikawalong prinsipe ang mga aksyon ni Cedric. Nagalit si Cedric, ngunit alam niya na hindi siya maaaring maging puwersa laban kay Francis sa teritoryo ng 10,000 Sacred Clan. Higit pa rito, ang gustong huminto sa kasal ay ang Paul family, kaya ang loika ay wala sa kanilang panig. Sa kabilang banda, si Francis ay ang mahina na may katwiran at mga panuntunan sa kanyang panig. Sa sandaling ito, si Cedric at ang ikawalong prinsipe ay nasa awkward na posisyon. Hindi nila inaasahan na hindi man lang bibigyan ni Francis ng mukha si Kings. Tinatimad pa siyang lumabas at batiin ang mga ito. Brother Paul, huwag kang mag-alala. Lalabas ang brat na ito maya-maya. Kailangan niyang kolektahin ang mga resources mula sa clan at kumpletuhin ang mga misyon, at iba pa. Tinapik ni Senior Marshal Brother Tyler ang kanyang dibdib at nangako na babantayan niya si Francis. Hanggat lalabas si Francis, sasabihin niya kaagad kay Cedric. Okay, maghihintay ako hanggang sa lagdaan ni Francis ang divorce paper kung sakaling may gusto siyang subukan sa hinaharap. Tumango si Cedric bilang kasiyahan. Sa kanyang isip, si Francis ay kumikilos ng walang kahihiyan, kaya kailangan niyang tiyakin na ito ay magiging maayos. Cedric, ikawalong prinsipe, hindi na kailangan pang bumalik niyong dalawa. Tatanggihan ko ang kasal ni Rachel, mahinang boses ang narinig habang inihagis ni Francis ang isang nakasulat na sulat sa labas. So, inabot ni Cedric at kinuha ang sulat.
May tatlong malalaking salita sa liham A Sentimo, engagement rejection letter. Ang tatlong salitang ito ay naglalaman ng kakaibang layunin. Isinasantabi ang mga taong mas mahina kaysa sa isang hari, maging ang isip ni Cedric at ng 8th Prince ay bahagyang nanginig nang makita nila ito. Engagement rejection letter. Brat, how dare you divorce my little sister? Nagalit si Cedric, at ang kanyang kahangahangang kapangyarihan ay naging sanhi ng pagyanig ng kalangitan. Dahil sa nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula sa kanya, hindi makahinga ang mga disipulo sa malapit. Nang makita ang engagement rejection letter, medyo pangit din ang ekspresyon ng 8th Prince. Cedric, ano ang gusto mo sa akin? Hindi ba iyon ang pinunta mo dito? Isang malamig at walang emosyong boses ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Sa mundong ito, ang paraan kung paano tanggihan ng isang lalaki ang kasal ay sa pamamagitan ng paggamit ng engagement rejection letter. Walang karapatan ng mga babae na magsulat ng liham ng pagtanggi sa pakikipag-ugnayan. Maaari lamang nilang putulin ang kasal na sumalungat sa kanilang orihinal na pangako. Ginawa ito ni Francis sa napakasimpleng paraan. Ayaw niyang may makaabala sa kanyang paglilinang. A Sentimo, ikaw. A Sentimo, umungol si Cedric ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa katunayan, hinanap niya si Francis para putulin ang kasal, at ginamit ni Francis ang karaniwang paraan ng paggawa nito A Sentimo, engagement rejection letter. Gayunpaman, iniisip kung paano tinanggihan ang kanyang kaakit-akit at namumukod tanging kapatid, nakaramdam ng galit si Cedric. Madilim din ang ekspresyon ng 8th Prince. Siya ang prinsipe ng Great Gunlord Dynasty. It wouldn't really work out if he married someone that had been rejected by another male. Sa pagtatapos ng araw, ito ay tungkol sa mukha. Bilang mas malakas na panig, gusto ng pamilyang Paul na hiwalayan ang kasal at pagkatapos ay bigyan ng Hanford family ng ilang kabayaran dahil sa pagsira sa kanilang pangako. Ang mga aksyon ni Francis ay hindi naman mali, ngunit dahil sa pamamaraang ito, nawala ng mukha ang pamilya Paul at ang ikawalong prinsipe. Francis, babayaran mo ang iyong mga aksyon ngayon. Dumagundong ang boses ni Cedric sa buong himpapawid habang ang kanyang kahangahangang kapangyarihan ay ginawang parang yelo at apoy ang kalangitan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis sa loob ng silid. Talagang nilinang ni Cedric ang isang pambihirang pamamaraan ng ice and fire. Ang pamamaraan na ito ay nangangailangan ng isa upang balansehin ang yelo at apoy, at ito ay lubhang mahirap na linangin. Higit pa rito, sinimulan na ni Cedric na bumuo ng mga outline ng isang spatial domain, na nangangahulugang hindi na siya masyadong malayo sa pagiging isang domain level king. A Sentimo, Cedric. A Sentimo, lumitaw sa himpapawid ang ilang king and tents. Ito ang 10,000 Sacred Clan. Please calm down. Malinaw na ang paggamit ni Cedric sa kanyang magnificent power ay naging dahilan upang malungkot ang mga elder sa loob ng 10,000 Sacred Clan. Ano man ang mangyari, ang 10,000 Sacred Clan ay dating isang 3-star superpower. Kung matutulungan niya ito, kahit ang 8th Prince ay ayaw niyang masaktan ang 10,000 Sacred Clan. Kasalukuyang balanse ang Lord Dynasty at lahat ng angkan. Francis, titingnan natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pinigilan ni Cedric ang galit sa kanyang puso nang umalis siya sa patio ni Francis sa tabi ng bahagyang mabangis na 8th Prince. Si Francis ay may katwiran sa kanyang panig, at ito ang 10,000 Sacred Clan. Hindi sila maaaring gumamit ng puwersa dito. Sa loob ng silid, si Francis ay nalubog sa paglilinang. Hindi niya isinasapuso ang banta ni Cedric. Sa isang kisap mata, lumipas ang karamihan sa isang buwan, at ang Golden Kun Sacred Lightning Technique ni Francis ay nakapasok sa ikatlong antas. Nangangahulugan ito na maaari na ngayong patayin ni Francis ang True Lord rank sa kanyang pisikal na lakas lamang, at siya ay walang kapantay laban sa sinumang mas mababa sa Origin Core Realm. Kung gagamitin din niya ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, iyon ay parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ni Francis ay umuusad patungo sa pinakamataas na ikatlong antas. Sa sandaling ito, muling itinoon niya ang kanyang pagtuon sa 5 Elemental Wind Lightning Technique.
Kung mas mataas ang antas ng wind lightning technique, mas mabilis ang kanyang pag-unlad sa paglinang ng sacred lightning body. Ang ideal na estado ni Francis para sa wind lightning technique ay panatilihin itong 1.5 antas sa unahan ng sacred lightning body. Gusto ni Francis na linangin ang 5 elemental wind lightning technique sa ika-4 na antas muna bago tumutok muli sa Golden Kun sacred lightning body. Gayunpaman, mula sa ika-4 na antas pasulong, ang bawat antas ay 1 punto ng pagbabago. Sa puntong iyon, kailangan niyang simulan ang paglinang ng 5 elemento. Sentimo, ang kidlat ng 5 elemental na hangin ay tungkol sa pagsilang ng 5 elemento. Mula sa metal nang gagaling ang tubig, mula sa tubig ay kahoy, mula sa kahoy ay nagmumula sa apoy, mula sa apoy ay nagmumula sa lupa ay nagmumula sa metal. Mula sa ika-10 antas pasulong, ang 5 elemental wind lightning ay bumubuo ng isang bilog kung saan ang mga elemento ay maaaring palitan anumang oras. Napakalinaw ng mindset ni Francis. Bilang karagdagan, maaaring piliin ng isa ang alinmang elemento na gusto nilang maging panimulang elemento ng ika-4 na antas. Metal, kahoy, tubig, apoy, lupa. Maaari niyang piliin ang alinman sa 5 upang maging unang elemento na linangin. Ang unang elemento ay napakahalaga dahil ito ang magiging pundasyon. Pagkatapos, mula sa ika-4 na antas pasulong, ang bawat elemento ay naging mahalaga dahil ang bawat antas ay mangangailangan ng bagong elemento. Ang ika-4 na antas ay isang kritikal na punto. Ang unang elemento ay dapat maingat na mapili. Kumislap ang mga mata ni Francis. Sa sandaling ito, nagsimula siyang mag-isip. Kung gusto niya ng malakas na opensa sa simula, ang fire at metal ay magandang pagpipilian. Kung gusto niya ng malakas na depensa, ang Earth Elemental Wind Lightning ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang kahoy ay mayroon ding sariling mga pakinabang. Puno ng buhay ang kahoy, at maaari nitong palakihin ang lakas ng buhay ng isang tao at pagalingin ang iba. Gayunpaman, sa huli, pinili ni Francis ang tubig. Ang tubig ay ang pinakamaraming nalalaman. Maaari itong maging matigas at malambot sa parehong oras. Maaari itong maging yelo, palakasin ang mga pag-atake, ipagtanggol, at pagalingin. Bilang karagdagan, ang tubig ang pinagmumula ng buhay. Sa makatuwid, ang pagpili sa tubig bilang pundasyon ay hindi magiging mas mahina kaysa sa Earth. Ang isa pang mahalagang punto ay, pagkatapos na sumanib ang espiritual na mata ng Diyos sa kanyang bagong katawan, ang bloodline ng katawan na ito ay nagsisimula ng magbago, at magagamit na niya ang Ice Imperial Spear sa lalong madaling panahon. Higit pa rito, ang kanyang pangunawa sa tubig at yelo ay mas mababa lamang sa hangin at kidlat sa kanyang nakaraang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, ang 5 elemental wind lightning technique ni Francis ay umabot sa pinakamataas na ika-3 antas, at naghanda siyang makapasok sa ika-4 na antas at bumuo ng unang layer ng kanyang 5 elemental wind lightning. Sa panahong ito, ang cultivation ni Francis ay umabot sa True Lord rank. Engagement rejection letter ginagamit lang ng side ng lalaki. Ginagamit ito kapag gustong sentimo, tanggihan ng sentimo, ng lalaki ang babae kahit na engaged na sila. Iba ito sa pagsira sa kasal, kung saan nagpasya ang magkabilang panig na itigil ang kasal. Ito ay higit sa isang nakakahiya na paraan upang putulin ang kasal at maaaring masira ang pangalan ng isang tao. Magiging masama kung ang ika-8 prinsipe ay ikakasal sa isang taong tinanggihan ng ibang lalaki. Ibig sabihin, kumukuha ng mga tira ng ibang tao. 774. May 4 na buwan pang natitira bago ang pagbubukas ng Divine Illusion Dimension ng si Francis ay pumasok sa True Lord rank. Maraming oras ang natitira, ngunit sa ngayon, ang pinakamahalagang gawain ay ang bumuo ng pundasyon para sa ika-4 na antas ng 5 elemental wind lightning technique. Kailangan ko pa rin ng ilang mga mapagkukunang water elemental. Si Francis ay hindi nagmamadali. Sa sandaling ito, tila ang kanyang plano sa muling paglilinang ay patuloy na umuusad, at ito ay talagang mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ang ika-4 na antas ng 5 elemental wind lightning technique ay isang malaking pagbabago na maaaring magpapataas ng kanyang lakas, kaya hindi nang ahas si Francis na maging masyadong mabagal.
Wala siyang maraming mapagkukunan ng water elemental. Mula sa ika-4 na antas, ang Water of Wind Lightning ay maaaring linangin hanggang sa kalahating hakbang na antas ng hari. Maaaring isipin ng isang tao kung gaano karaming mga kayamanan at mapagkukunan ng tubig at kidlat ang kakailanganin nito. Sa loob ng silid, sinubukan ni Francis na itayo ang Water of Wind Lightning. Ang paminsan-minsang alon ng tubig ay lumitaw sa kanyang paligid kasabay ng huni ng kidlat at hangin. Natapos na niya ang pagbuo ng unang 3 antas ang batayan ng Wind Lightning. Mula sa ika-4 na antas pasulong, siya ay tunay na makapasok sa mga pintuan ng 5 Elemental Wind Lightning Technique. Ang unang hakbang ay upang pagsamahin ang mga batas ng tubig sa kanyang paglilinang. Ang pag-unlad ni Francis ay medyo maayos. Sa katotohanan, si Francis ay mayroon ng kaunting water bloodline sa loob ng kanyang katawan na nagmula sa God's spiritual eye. Ang asul na lawa sa gitna ng Purple Soul Sea ay nanatiling pareho. May isang misteryosong whirlpool sa pinakagitna na maaaring maabot ang sinaunang Dream Realm. Si Francis ay nagpaplanong pumasok pagkaraan ng ilang sandali. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos gumamit ng ilang water elemental resources, ang kulay asul na Wind Lightning ay lumitaw sa Source of True Spirit ni Francis. Ang kapangyarihan ng Wind Lightning ay katulad ng dati, ngunit ngayon ay naglalaman ito ng kakayahang magbago, pati na rin ang iba pang mga katangian ng tubig. Sa ngayon, 1/5 bahagi lamang ng pinagmumula ng tunay na espiritu ni Francis ang naging Water of Wind Lightning. Napagtanto ni Francis na, nang gamitin niya ang Water of Wind Lightning para palakasin ang kanyang katawan, nagawa nitong palakasin ang kanyang mga organo. Nangangahulugan ito na ang kanyang katawan ay hindi lamang tumitigas, ito ay magiging matigas din. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay perpekto para sa isa't isa, hindi mapigilan ni Francis na purihin. Pagkatapos niyang linangin ang lahat ng 5 elemento sa kanyang katawan, ang kanyang katawan ay magiging lubhang nababanat laban sa bawat elemento. Ang sagradong katawan ng kidlat ay magiging, nang walang pag-aalinlangan, mas mabuti pa. Sentimo, hehe, Demigod Kane, hindi mo naman siguro inaasahan ito, di ba? Sentimo, tumawa si Francis. Kahit nasa continent zone, ang mga demigod ay mga taong nakatayo sa tuktok. Kalahating taon na ang nakalipas, sinubukan ni Demigod Kane na linlangin si Francis, ngunit sa halip ay tumulong siya. Sa kasamaang palad, wala nang pagkakataong makapasok sa Heaven's Legacy City. Bulong ni Francis. Matapos maranasan ang isang buhay at kumuha ng bagong katawan, naunawaan niya ang maraming bagay. Walang tunay na dalubhasa sa mundo ang nagkaroon ng maayos na paglalakbay. Ang paglalakbay sa buhay ay may mga ups and downs. Sa araw na ito, umalis si Francis sa pag-iisa. Naabot na niya ang mga unang yugto ng True Lord rank. Sentimo, kukumpletuhin ko ang lahat ng mga misyon para sa taong ito at kukuha ako ng ilang mga mapagkukunang water elemental habang ako ay nariyan. Sentimo. Ibinaba ni Francis ang simbolo ng pag-iisa at lumabas ng courtyard. Agad na nagsimulang makipag-usap sa ibang tao ang isang panlabas na disipulo sa sandaling lumabas si Francis. Bilis! Lumabas na ang brat na iyon. Pinagmamasdan ng ilang panlabas na disipulo ang bawat kilos at galaw ni Francis. Mayroon din silang mga token ng mensahe sa kanilang mga kamay. Mabilis na dumating si Senior Marshal Brother Tyler nang marinig niya ang tungkol dito. Paano ito posible? True Lord rank cultivation. Naramdaman ni Senior Marshal Brother Tyler ang pagbabago sa aura ni Francis mula sa malayo. Ilang buwan na ba? Ang True Human rank brat na iyon ay nakalusot na ngayon sa 2 rank at umabot sa True Lord rank. Agad na naglabas ng message token si Senior Marshal Brother Tyler at sasabihin na sana kay Cedric. Ibinigay sa kanya ni Cedric ang kanyang message token bago umalis. Gayunpaman, nang ilabas ni Senior Marshal Brother Tyler ang token, nawala ito. May message token. Bulalas ni Senior Marshal Brother Tyler. Meow meow. Kinuha ng isang silver gray na pusa ang token ng mensahe ni Senior Marshal Brother Tyler at nawala. Sentimo,
magandang trabaho, munting pause ang magnanakaw. Sentimo. Umupo si Francis sa Yinming at umalis habang nagsimulang magmura si Senior Marshal Brother Tyler. Kinuha ni Francis ang token ng mensahe ni Cedric. Kung wala ito, hindi makokontak ni Senior Marshal Brother Tyler si Cedric sa loob ng maikling panahon. Hindi rin niya mahahanap si Cedric dahil napakalaki ng Tianfeng Great Island Zone. Hindi nagtagal ay nakarating si Francis sa Hall of Mission sa pamamagitan ng pagsakay sa Yinming Bird. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang pumasok sa mga misyon sa sobrang galit. Sa tuwing magmimisyon siya, nasa parehong lugar iyon. Hindi mahalaga kung sila ay mga mataas na ranggo na gawain. Sa maikling panahon lamang ng 10 araw, nakumpleto ni Francis ang 12-dosenang mga misyon ng mag-isa sa napakabilis na paraan. Tunog ang mga padamdam sa tuwing babalik siya at mangolekta ng mga kontribusyon at reward. Ang isang napakaraming True Lord rank ay kayang kumpletuhin ang napakaraming misyon na kahit ang mga nasa Origin Core Realm ay hindi magagawa. Talagang may isang uri ng sikreto sa taong ito. Mayroong ilang mga maniac sa misyon sa Hall of Missions na nakakuha ng malaking halaga ng mga mapagkukunan sa pamamagitan ng paggawa ng mga misyon ng mag-isa. Gayunpaman, wala sila kung ikukumpara sa bilis ni Francis. Ang dami ng mga kontribusyon at reward na nakolekta ni Francis sa nakalipas na 10 araw ay sapat na para mamula ang mga mata ng ilang Origin Core Realms. Sa paglipas ng panahon, ang mga misyon na nakolekta ni Francis ay naging mas mahirap din. Iyan ay halos 1 taon na halaga ng mga misyon na nagawa. Tumango si Francis at pagkatapos ay gumawa ng ibang bagay na ikinagulat ng angkan. Makalipas ang 4 o 5 araw, pumunta si Francis sa Exchange Castle sa Clan. Sa pagkakataong ito, napaamo na niya ang isang malaking bilang ng mga alagang hayop mula sa True Spirit Realm hanggang sa Great Origin Core Realm. Ang mga espiritual na pet bag sa kanya ay punong-puno. Nagdulot siya ng shockwave nang magbenta siya ng mga espiritual na alagang hayop. Maraming bihirang at mahirap na paamuin na espiritual na mga alagang hayop ang pinaamo ni Francis, at maraming mga eksperto ng 10,000 Sacred Clan ang dumating upang bilhin sila nang marinig nila ang tungkol dito. Ang ilang mga bihirang espiritual na alagang hayop ay nagtaas pa ng atensyon ng ilang Void God Realm Kings. Nagsimulang maglakbay ang mga talento sa pagpapaamo ng hayop ni Francis sa 10,000 Sacred Clan. Nakakuha siya ng malaking halaga ng Primal Crystal Stones mula lamang sa pagbebenta ng mga alagang hayop. Hihilingin ng ilang eksperto kay Francis na tulungan ang mga hayop na mapaamo. Ang gantimpala sa paggawa nito ay lumampas sa mga misyon, at maaari itong gawin ng mas mabilis. Siyempre, hindi tinanggap ni Francis ang madaling gawain. Matapos makalakom ng malaking halaga ng kayamanan, sinimulan ni Francis na linangin muli ang Water of Wind Lightning. Ang mga mapagkukunang water elemental na ito ay sapat na para maabot ko ang kalahating hakbang na Origin Core Realm. Si Francis ay nasa sabik. Siyempre, nakabili na rin siya ng maraming iba pang mapagkukunan, kabilang ang mga mapagkukunang pampalakas ng katawan, lightning, at soul daw. Ang mga mapagkukunan ng soul daw ay ang pinakamahal, ngunit kinailangan itong bilhin ni Francis para gumaling ang kanyang kaluluwa at magising ang kanyang Emperor Intent. Sa isang kisap mata, 1 pang buwan ang lumipas, at ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique sa wakas ay umabot sa ika-4 na antas. Sa sandaling ito, ang Wind Lightning sa loob ng kanyang Source of True Spirit ay naging ganap na bughaw. Weng! Inikat ni Francis ang kanyang True Yuan at pinalibutan ang kanyang sarili sa isang kulay asul na alon ng Wind Lightning. Tingnan natin kung magagamit ang Water of Wind Lightning para gamitin ang Water Spirit Divine Change. Naintriga si Francis. Maaaring baguhin ng Water Spirit Divine Change ang laman at dugo ng isang tao sa isang likidong estado sa loob ng isang panahon. Nangangahulugan ito na ang isang tao ay karaniwang magkakaroon ng isang immortal na katawan para sa isang maikling sandali. Naisip ni Francis na maaari itong gumana. Kapag nagtagumpay ito, ang Water Spirit Divine Change ay i-upgrade sa Water Lightning Divine Change, kung saan lalakas ang mga kakayahan nito sa opens iba.
Matapos maabot ang ika-4 na antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique, ginamit ni Francis ang Water of Wind Lightning upang sanayin ang kanyang Sacred Lightning Body. Gayunpaman, mula sa ika-4 na antas at pasulong, ito ay isang malaking pagbabago para sa sagradong Lightning Body din. Ang unang 3 antas ay ang pundasyon, at ang bawat antas ay hahatiin sa simula, maaga, huli, at pinakamataas na yugto. Ang kahirapan ay tataas ng husto. Kung sanayin ng isa ang Sacred Lightning Body hanggang sa huling yugto ng ika-4 na antas, magagawa nilang mamuno ang pinakamataas sa buong Origin Core Realm. Sa makatuwid, ang Sacred Lightning Body ni Francis ay unti-unting umuusad patungo sa peak 3rd level dahil nagkaroon ng bottleneck para sa ika-4 na level. Nagpakawala ng hininga si Francis. Upang makalusot sa bottleneck, gusto niyang pumasok sa Ancient Dream Realm, ngunit ang spiritual fruits ay napakahirap na matuno ng maayos, kaya hindi ngayon ang pinakamagandang oras. Hindi rin makakapatay si Francis ng anumang mga hayop sa Ancient Dream Realm sa ngayon. Mahihirapan din siyang maglakad. Francis, may sulat para sa iyo. Ang tunog ng paglipad ay lumitaw mula sa labas ng lumitaw ang isang mensahero. Whoosh! Isang sulat ang dumaan sa protective array. Pamilya Yunling Hanford. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis nang buksan niya ang sulat. Ang liham ay nagsabi na ang labanan sa pagitan ng Hanford family at Yin family ay nagiging mas matindi, at ang Yin family ay nagkaroon ng tulong ng isang misteryosong kapangyarihan na nagbigay sa kanila ng mataas na kamay. Si Francis, ang pinuno ng pamilya Paul ay nagsabi na, hanggat pumunta ka sa pamilya Paul at humingi ng tawad, tutulong sila sa paglutas ng sitwasyong ito. Sa dulo ng sulat ay isang buntong hininga mula sa lolo ni Francis. Matapos basahin ang sulat, naging malungkot ang ekspresyon ni Francis. Cedric, ika-8 prinsipe. So ito ang iyong pakulo. Si Francis ay hindi pipi. Ang Hanford family at ang Yin family ay pare-pareho sa isa't isa, at pagkatapos na patayin ni Francis ang ilang eksperto mula sa Yin family, sila ay nagkaroon ng mabibigat na problema. Gaano karaming pinsala ang maaaring idulot ng pamilya Yin lamang sa pamilya Hanford? Shoo! Ginawang abo ni Francis ang sulat. Mukhang kailangan kong bumalik sa Yunling Hanford family. Alam ni Francis na gustong ibalik ng orihinal na Francis ang kaluwalhatian ng kanyang pamilya, at napakalapit niya sa kanyang lolo, na parang sila ay mag-ama. Hindi maaaring baliwalain ni Francis ang mga pakiusap ng lolo ni Francis. Agad siyang umupo sa Yinming Bird at tumungo sa Messenger Hall sa 10,000 Sacred Clan. Maaari ka bang magpadala ng mga sulat sa Continent Zone? Tanong ni Francis. Ang ilang mga puwersa tulad ng 2 star na sekta, malalaking pamilya, o ang Panginoong Dinastiya ay maaaring tumanggap sa kanila, sagot ng isang elder. Mabuti. Maaari ka bang magpadala ng sulat sa Duanmo family ng Continent Zone? Tanong ni Francis habang nagsimula siyang magsulat ng isang liham, pagkatapos ay tinatakan ito ng isang espesyal na pamamaraan. Duanmo family. Ibig mo bang sabihin? Isa sa 8 big families of the Great Gunlord Dynasty. Nagklik ang matanda sa kanyang dila. Tama, kumpiyansang sabi ni Francis habang iniabot ang sulat sa elder at binigyan din siya ng malaking halaga ng Primal Crystal Stones. Matagal na siyang nasa Great Gunlord Dynasty, at ngayon lang naalala ni Francis na sumulat ng liham kina Quinley at Angelica para itanong kung kumusta na sila. Inaasahan niyang makikita niya sila sa lalong madaling panahon. 775. Matatanggap ng pamilya Duanmo ang iyong liham makalipas ang humigit kumulang kalahating taon. Siniyasat ng elder si Francis na may kakaibang tingin. Ang Duanmo family ay isa sa 8 pinakamalaking pamilya ng Great Gunlord Dynasty, at ito ay maihahambing sa isang 3-star superpower kahit papaano. Ang 8 big families ay malapit na konektado sa mga imperial, at ang kanilang impluensya sa mortal na mundo ay nalampasan pa ang ilang 3-star na superpower. Bukod sa isang 4-star power, ang 8 big families ay nakatayo sa tuktok. Kalahating taon. Napagtanto ni Francis na ang Continent Zone ay malamang na mas malaki kaysa sa inaasahan niya.
Kailangang mapagtanto ng isa na gagamitin ng messenger ang zone teleportation array at maglalakbay sa isang napakahusay na ruta, ngunit aabot pa rin ito ng kalahating taon. Bago siya umalis, bumili si Francis ng mapa ng teritoryo ng Great Gunlord Dynasty. Ang Great Gunlord Dynasty ay mayroong 18 lalawigan. Ang bawat lalawigan ay hindi bababa sa laki ng Kang Ocean o ng Nanlin Sea, ngunit ang kanilang mga populasyon at ang mga pagsulong sa kanilang paglilinang ay mas malaki. Higit pa rito, ang zonang kontinente ay hindi lamang nagkaroon ng isang Lord Dynasty. Ang mapa ay may mga paglalarawan tungkol sa iba't ibang teritoryo ng zona ng kontinente. Ang Great Gunlord Dynasty ay mas mahina kaysa sa nakaraan, at ang Darkmoon Lord Dynasty ay lumitaw 12 ng milenya na ang nakalipas sa hilagang bahagi ng continent zone. Sila ay pinamumunuan ng isa pang species, at nakuha nila ang ilang teritoryo ng Great Gunlord Dynasty. Sa sandaling ito, ang pinakamalaking kaaway ng Great Gunlord Dynasty ay ang Darkmoon Lord Dynasty, na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit wala itong pakialam sa Kang Ocean. Inalis ni Francis ang mapa, pagkatapos ay umupo sa Yinming Bird at lumipad patungo sa direksyon ng Yunling Hanford family. Makalipas ang kalahating araw. Whoosh! Dumating sa 10,000 Sacred Clan ang isang half-step king na naka-blue robe. Weng! Isang nagniningning na silver token ang lumawak at lumutang sa hangin. Isang purple dragon ang lumitaw at naglabas ng dominanteng aura. Umabot sa langit ang aura ng token. A Sentimo, Duke Token. A Sentimo. Ang ilang mga eksperto sa loob ng 10,000 Sacred Clan ay nagising dahil dito. Bagamat hindi ito ang pangunahing Duke Token, ito ay may mataas na ranggo. Ano ang maipaglilingkod namin sa iyo, General? Lumapit ang isang half-step king regulator. Inutusan ng Duke Palace na makita ang beast tamer ng iyong angkan, si Francis, sabi ng general na may asul na damit. Francis. Nagkatinginan ng ilang tao sa 10,000 Sacred Clan at nagsimulang magtalakayan. Kung sila ay dapat na makahanap ng isang tao sa pangalan na mag-isa, maaaring tumagal ng ilang sandali, ngunit sinabi ng general na ang tao ay isang hayop na tamer. Mayroon lamang isang hayop na tamer na may ganoong pangalan. Maya-maya, isang Origin Core Realm Elder ang sumagot, General, ikinalulungkot namin, ngunit nag-apply si Francis na bumalik sa kanyang pamilya kalahating araw na ang nakalipas. Kapag ang mga disipulo ay nagpunta sa mga misyon o iba pang bagay, sila ay karaniwang nag-iingat ng mga talaan. Ito ay hindi lamang dahil sa mga patakaran ng angkan, maaari din nilang protektahan ang kanilang mga alagad sa ganoong paraan. Kung ang mga disipulo ay nawala o may nangyari sa kanila, ang angkan ay makakahanap ng mga track kung ano ang nangyari. Sa makatuwid, karamihan sa mga tagalabas ay hindi papatayin ang mga disipulo ng 10,000 Sacred Clan. Bakit nandito ang mga tao mula sa Duke Palace para hanapin si Francis? Sa gitna ng karamihan, nagsalubong ang mga kilay ni Senior Marshal Brother Tyler. Ang kanyang message token para kay Cedric ay ninakaw ni Francis, at sinusubukan pa rin niyang hanapin siya para makipag-usap kay Francis. Sa parehong sandali sa oras, si Francis ay lumilipad pahilaga sa Yinming Bird. Makalipas ang kalahating araw, lumitaw ang isang lambak ng mga nagtataasang bundok na nakikipag-ugnayan sa mga ulap. Alam ni Francis na ang Yunling area ay isa sa mga medyo mahirap na lugar, at ang mga mapagkukunan nito ay higit sa lahat ay nagmula sa mababa hanggang mid-tier na mga minahan ng Primal Crystal Stone. Walang pakialam ang 2 star na sekta sa mga mapagkukunang ito, ngunit nabuhay ang ilang pamilya mula sa kanila. Ang Hanford family at ang Yin family ay kabilang sa mga nangungunang pamilya sa Yunling area, at naglaban sila sa isa't isa sa loob ng maraming taon. Matapos i-replay ang mga alaala sa kanyang isipan, narating ni Francis ang teritoryo ng Yunling Hanford family. Ang Yinming Bird ay bumaba patungo sa isang kastilyo sa tuktok ng isang bundok. Ang kastilyong ito ay tinawag na Hanford Family Castle, at ito ang pangunahing punong tanggapan ng Yunling Hanford family. Kung ikukumpara, ang mga kalapit na lungsod ay bahagi lamang ng puwersa ng pamilya Hanford.
Sa pangkalahatan, ang Yunling Hanford family ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa Hanford family ng Sun Feather City sa kanyang nakaraang buhay. Maaari pang ang sabihin na ang kapangyarihan ng buong 13 countries of the Cloud region ay hindi ang makakalaban ng Yunling Hanford family. Ang pagdating ng Yinming Bird ay naging dahilan ng paglabas ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang 10,000 Sacred Clan na malapit sa isang 3-star force. Ang mga ibong tulad ng Yinming Bird ay napakabihirang makita sa Hanford Family Castle. Ito ay si Young Master Francis. Nagbalik na si Young Master Francis. Nakilala ng ilang miyembro si Francis at labis silang nasasabik. Si Francis ay isang minsan sa 1,000 taon na henyo ng Yunling Hanford family. Malinaw na alam ni Francis na ang pag-asa ng Yunling Hanford family ay inilagay sa kanya. Francis. Young Master Francis. Narinig ang mga boses ng mapagmataas at paghanga, at tumango si Francis sa mga tao ng Hanford family na may ngiti ng hindi nagsasalita. Ang maliit na bilang ng mga taong pamilyar kay Francis ay nadama na siya ay nagbago. Makalipas ang ilang oras, sa isang bulwagan ng pamilya Hanford, nakita ni Francis ang mga elder at ang pinakamataas na echelon ng Yunling Hanford family, ngunit ang kapaligiran ay medyo solemn na. Francis, masyado kang padalos-dalos. Paano mo tatanggihan si Rachel ng ganyan? Sinisi ng ulo ng pamilya at ng mga matatanda. Bilang isang mid-tier na pamilya sa Tianfeng Great Island Zone, ang lakas ng Yunling Hanford family ay maihahambing sa 1.5 star na puwersa. Ang lahat ng mga miyembro ng Upper Echelon ay Origin Core Realms, at 1 o 2 elder ay nakarating pa sa Great Origin Core Realm. Tinawagan mo ako pabalik para lang isumpa ako. Medyo malamig ang boses ni Francis. Susubukan niyang bigyang kasiyahan ang kagustuhan ng orihinal na may-ari dahil kinuha niya ang kanyang katawan, ngunit wala siyang nararamdaman para sa Yunling Hanford family. Inilalagay mo ba ang sarili mong mga nakatatanda sa iyong mga mata? How dare you talk back? Ang ulo ng pamilya, si Hanford Cheney, ay malamig na sinabi, at ang pagtataka at galit ay lumitaw sa kanyang mga mata. Bagamat ang Francis noon ay hindi eksaktong masunurin, hindi siya kailanman nagsalita pabalik sa kanila ng ganito. Sentimo, may pakpak na siya ngayon at hindi niya tayo tinatandaan. Sentimo, buntong hininga ng isang elder. Kung isa itong normal na disipulo, sasampalin na sila ng ulo ng pamilya, ngunit sa kasalukuyang katayuan ni Francis, hindi siya nang ahas. Kung tutuusin, siya pa rin ang pinakamalaking pag-asa nila sa nakalipas na ilang daang taon. Higit pa rito, narinig nila na si Francis ay nagtataglay ng isang espiritual na alagang pusa na medyo malakas. Nandito ba tayo para pag-usapan ng isang bagay o hindi? Naiinip na tanong ni Francis. Hindi siya bumalik para lang isumpa at isumpa. Ang pinakamataas na antas ng Hanford family ay huminto. Ang kasalukuyang Francis ay ganap na naiiba kaysa dati. Sentimo, Francis, nagbago ka na. Sentimo, isang matanda na may puting buhok ang lumabas mula sa isang side hall. Mabagal siyang naglakad pasulong Sentimo, ito ang lolo ni Francis. Ang mga magulang ng orihinal na Francis ay parehong namatay, at si Francis ay tumira kasama ang kanyang lolo. Sa kanyang tuktok, ang lolo ni Francis ay isa ring Origin Core Realm Sovereign, ngunit siya ay bumaba sa half-step na Origin Core Realm pagkatapos ng isang aksidente. Lolo, hindi na ako ang Francis noon. Bahagyang ngumiti si Francis. Sa kanyang mga alaala, ang lolo ni Francis ay naglagay ng malaking pag-asa sa kanya. Upang palakihin si Francis sa isang henyo, ginugol ng lolo ni Francis ang lahat ng kanyang kayamanan. Ang orihinal na Francis ay puno ng paggalang at pasasalamat sa kanyang lolo. Nang marinig ang mga salita ni Francis, tumigil ang lolo ni Francis bago siya binigyan ng matalim na tingin. Ang kanyang apo ay ibang-iba sa dati. Hindi na siya makakita sa pamamagitan niya. Napagtanto din ng nakatataas na antas ng pamilya Hanford na ang ugali ni Francis ngayon ay maaaring ilarawan sa pamamagitan ng dalawang salita sentimo, mal amiga sentimo, at sentimo, walang emosyon. Sentimo.
Francis, sana ay mabigyan mo kami ng magandang dahilan tungkol sa pagtanggi mo kay Rachel, at sana ay mabayaran mo sila, sabi ng pinuno ng pamilya. Dahilan. Ayokong pakasalan si Rachel. Walang masama kung tanggihan siya, matapat na sabi ni Francis. Ikaw. Si Rachel ay ang gininto ang anak na babae ng pamilya Paul. Karangalan mo na nakipagtipan ka sa pamilya Paul. Halos mapatayo sa galit ang ulo ng pamilya. Nang marinig iyon, malamig na nanood si Francis. Ang kanyang titig ay nagpalamig sa ulo ng pamilya at sa itaas na antas. Meow meow. Isang maliit na silver gray na pusa ang lumitaw sa balikat ni Francis. Ang pagkakaroon ng pasang ito ay naging dahilan upang maging maingat ang upper echelon ng Hanford family. Nagpakita ng takot ang matanda na nakakulay abo at mabilis na pinatigil ang ulo ng pamilya. Sa panghihimasok ng 8th Prince, ang pagpapakasal sa pamilya Paul ay magiging imposible pa rin. Jenny, hindi natin dapat masyadong isipin ito, sabi ng nakatatandang kulay abo, at sinuri ng nakatataas na pangkat ng pamilya si Francis sa isang bagong liwanag. Tungkol sa paghingi ng tawad sa pamilya Paul, huwag mo nang isipin na banggitin iyon muli. Ang susunod na pangungusap ni Francis ay tinataka ng bibig ng pinuno ng pamilya at kumpanya. Ang pamilyang Paul ang unang gustong kanselahin ang kasal, kaya walang masama kung magpadala si Francis ng engagement rejection letter. Marahil ay pakiramdam ng Paul family na nawalan sila ng mukha. Bagamat hindi nila tayo direktang gagawin, susuportahan nila ang pamilya Yin ng palihim. Nag-aalala si Lolo Hanford. Kamakailan lamang, ang pamilya Yin ay sinusuportahan ng isang misteryosong kapangyarihan, na lumalawak at pumalit sa mga puwersa ng pamilya Hanford. Ang Hanford family ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang layunin ko sa pagbabalik sa pagkakataong ito ay upang maalis ang pamilya Yin. Matapos masira ang pamilya Yin, ang pamilya Hanford ay wala ng kalaban sa Yunling area. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Francis. Tanggalin ang pamilya Yin. Ang mga puso ng mataas na antas ay nanginginig. Naramdaman nila na siya ay labis na mayabang, ngunit nakita nila ang pagtitiwala ni Francis, ang Yinming Bird, at Senior Thieving Cat, hindi nila maiwasang maniwala dito. Francis, naniniwala kami sa iyo. Ang pinuno ng pamilya ay tumango, ngunit ang kanyang mga salita ay umikot. Ngunit kung hindi mo malutas ang panganib, umaasa kaming pupunta ka sa pamilya Paul at humingi ng tawad. Humihingi ng paumanhin. Malamang na mas simple na sirain na lang ang pamilya Paul. Tumawa si Francis na may mapaglarong ngiti habang palabas ng bulwagan. Sentimo, mayabang na brat. Sentimo, hindi ka ba natatakot na putulin ng hangin ang iyong dila? Ang itaas na pangkat ng Hanford family ay umungal, ngunit ang kabataan ay walang pakialam. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Si Francis ay may sariling silid sa Hanford family castle. Isang matandang figure ang nagtulak sa pinto at pumasok sa silid. Si Lolo Hanford iyon. Ikaw. Hindi ka Francis, tinitigan ni Lolo Hanford si Francis at sinabi sa nanginginig at malungkot na tono. 776. Ikaw. Hindi ka Francis. Tinitigan ni Lolo Hanford si Francis, na nagiging mas kakaiba, at nagsalita sa tonong may kumpiyansa. Tumayo si Francis habang nasa likod ang kanyang mga kamay at nanatiling walang emosyon. Kung hindi pa ito naiisip ni Lolo Hanford, may mali. Hindi rin binalak ni Francis na itago ito. Ang pagpapanggap na ibang tao ay masyadong mahirap. Tama ka. Hindi ako si Francis. Ang totoong Francis ay namatay ilang buwan na ang nakakaraan. Sinulyapan ni Francis ang tanawin habang naglalakad. Sentimo, ikaw. Pinatay mo siya tapos ninakaw mo ang katawan niya. Sentimo, nanlalaki ang mga mata ni Lolo Hanford nang lumitaw ang layuning pumatay at galit. Gayunpaman, ang nasa harap niya ay may katawan ng kanyang apo, kaya sinubukan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Higit pa rito, ang estranghero na ito ay sobrang kalmado at hindi natakot, na likas na nagpakalma kay Lolo Hanford. Bagaman kinuha ko ang kanyang katawan, may ibang pumatay sa kanya. Walang ekspresyong pinunasan ni Francis ang kanyang kamay. Weng!
Isang screen na gawa sa tubig ang lumitaw sa harap nila at ipinakita ang proseso ng pagkapatay ng orihinal na Francis bago sumanib sa kanyang katawan ang isang kislap ng lilang kidlat. Pamilya Yin. Napatulala si Lolo Hanford. Nakikilala niya ang mga tao. Sila ay mula sa pamilya Yin. May tunog pa ang screen ni Francis. Ang Yin family ay isang grupo ng mga bastard na naiinggit sa mga nagawa ni Francis. How dare they do such a shameless act? Napaungol si Lolo Hanford. Hiram ko lang itong katawan at mamuhay bilang apo mo. Binuod ni Francis. Nang marinig iyon, nanginig ang katawan ni Lolo Hanford at nagsimula siyang umiyak habang nakatingin kay Francis na may masalimuot na emosyon. Alam ni Francis na si Lolo Hanford ay naglagay ng labis na pag-asa at lakas sa nakaraang Francis. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay huminahon ng kaunti ang emosyon ni Lolo Hanford. Tinitigan niya si Francis at nagsalita, kahit sino ka man, mamuhay ng maayos sa kanyang katawan. Siyempre, mahinang ngumiti si Francis. Mamumuhay ako ng isang buhay na mas makulay kaysa sa kanya at tatapusin ang kanyang mga hiling sa abot ng aking makakaya, kabilang ang paglutas sa panganib ng pamilya Hanford sa pagkakataong ito. Dahil sa mga salita ni Francis, muling nagliwanag ang malamlam na mga mata ni Lolo Hanford. Sa sandaling ito, tila inilipat niya ang pag-asa ng orihinal na Francis sa kasalukuyang Francis. Hindi mahirap para kay Lolo Hanford na makita na napakataas ng lakas ni Francis bago kumuha ng bagong katawan. Naabot na niya ang True Lord rank mula sa True Human rank sa loob lang ng ilang buwan, napaamon niya ang isang Yinming bird, at mayroon siyang misteryosong pusa sa tabi niya na maaaring pumatay sa mga Sovereign Lords. Magagawa ba ito ng isang normal na tao? Lolo Hanford, isa ito sa mga kabayaran ko. Naglabas si Francis ng isang maliit na bote na naglalaman ng malinaw na likido. A sentimo, pagbabayad. A sentimo, umungol si Lolo Hanford. Hindi ko kailangan ng anumang kabayaran. Ang kailangan mo lang gawin ay mamuhay ng maayos sa kanyang katawan. Sa pamamagitan lamang ng pag-inom nito ay magkakaroon ka ng buhay upang makita iyon, ngumiti si Francis at sinabi. Ininom ni Lolo Hanford ang likido ng may pagtataka. Sa sumunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago. A sentimo, Immortal Springs Wine. A sentimo. Naramdaman ni Lolo Hanford na ang kanyang puwersa sa buhay ay muling pinupunan. Noong nakaraan, napilayan siya ng isang aksidente at nabawasan ng husto ang kanyang buhay. Wala pang 10 taon ang natitira niyang buhay, ngunit pagkatapos uminom ng Immortal Springs Wine, parang binalik niya ang panahon. Ang kanyang buhay ay tumaas ng 1,000 taon. Ang pagpapahaba ng iyong buhay ay hindi lamang hiling ni Francis, ito ay sa iyo rin, hindi ba? Mabagal na tanong ni Francis. A sentimo, ikaw. A sentimo, bahagyang namula ang mukha ni Lolo Hanford. Sa katunayan, pinalaki niya ang orihinal na Francis at may ganoong pag-asa sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos maranasan ang habang buhay, paanong hindi iyon makikita ni Francis? Pagkatapos ay kumuha si Francis ng ilang mahahalagang gamot upang pagalingin ang binti ni Lolo Hanford. Ginamit ang mga gamot na ito para sa mga pinsala ng mga hari at emperador, kaya sapat na ang mga ito para pagalingin ang isang maliit na Origin Core Realm. Sa loob lamang ng 1 oras, ang haba ng buhay ni Lolo Hanford ay tumaas ng 1,000 taon, ang kanyang baldado na binti ay gumaling, at ang pagbawi ng kanyang paglilinang ay maaaring asahan anumang araw ngayon. Ang lahat ng ito ay parang panaginip. Ang buhay ko ay tumaas na ngayon ng 1,000 taon. Hindi ako nang ahas na isipin ang tungkol sa Great Origin Core Realm sa nakaraan, ngunit ngayon ay maaari ko na ring subukang maabot ang Void God Realm sa hinaharap. Nakaramdam ng kasiyahan si Lolo Hanford, ngunit na-guilty din sa parehong oras. Sana walang ibang makakaalam ng sikretong ito, sabi ni Lolo Hanford. Kung kumalat ang balita tungkol dito, hindi ito makakabuti para sa Hanford family. A sentimo, okay. A sentimo, ganun pa man ang intensyon ni Francis.
Nang maglaon sa araw na iyon, nagsagawa ng lihim na pagpupulong ang pinakamataas na echelon ng pamilya Hanford at inimbitahan si Francis. Francis, ikaw ang pinakamalaking pag-asa ng Yunling Hanford family. Ang pamilya Yin ay sinubukang patayin ka ng maraming beses, at tiyak na hindi sila susuko anumang oras sa lalong madaling panahon, sabi ng pinuno ng pamilya. Alam ng upper echelon ng Hanford family na maraming beses nang sinubukan ng Yin family na patayin si Francis. Hanggat mayroon silang Francis, may pagkakataon silang bumangon. Si Francis ay isang minsan sa 1,000 taon na henyo na nakapasok sa 10,000 Sacred Clan, at siya ay naging mas malakas sa nakalipas na ilang buwan. Maaaring isipin ng isang tao na, kung ipagpapatuloy ni Francis ang pagganap na ito, maaari siyang maging disipulo ng isang hari at makapasok sa Divine Illusion Dimension, na magiging isang malaking pagbabago para sa pamilya Hanford. Maaari mo akong gamitin bilang pain, ngumiti si Francis at sinabi. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya bumalik sa pagkakataong ito ay para tanggalin ang pamilya Yin. Sa umaga ng ikalawang araw, umalis si Francis sa Hanford Family Castle at lumipad sa tuktok ng bundok 200 milya ang layo. Ang bundok ay napapaligiran ng mga ulap, at si Francis ay umupo at nagsimulang magtanim. Sa sandaling ito, inilipat ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique para linangin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Sacred Lightning Body ng sabay. Hindi na niya kailangang muling linangin ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Hanggat ang kanyang lakas kaluluwa ay sapat na malakas, ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique ay babalik sa kanyang peak sa sarili nitong. Ito ay kapareho ng kanyang Emperor Intent dahil ang kaluluwa at kamalayan ni Francis ay inilagay sa kanyang God's Spiritual Eye. Kahit na ang espiritual na mata ng Diyos ay sumanib sa kanyang orihinal na katawan, hindi nito binago ang kanyang isip. Naalala ni Francis na ang spiritual eye ng Diyos ay nawala ang halos lahat ng puwersa ng buhay nito nang ito ay sumanib sa kanyang katawan, pagkatapos ay nagsimula itong gumising at binago ang kanyang katawan pagkatapos gumaling. Makalipas ang ilang araw, umunlad ang paglilinang ni Francis. Naabot niya ang late stage na True Lord rank. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay nasa ika-4 na antas, kung saan ang Water of Wind Lightning ay lumakas at nagpagaling sa kanyang Sacred Lightning Body, ngunit mahirap itong makapasok sa ika-4 na antas ng Sacred Lightning Body. Kapag ang Sacred Lightning Body ay umabot sa ika-4 na antas, ang lakas ng aking katawan lamang ang maaaring mangibabaw sa mga nasa Origin Core Realm. Inaasahan ito ni Francis. Ang ika-4 na antas ng Sacred Lightning Body ay talagang isang malaking pagbabago, katulad ng ika-4 na antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique. Sa gabi. Whoosh! Whoosh! Mahigit 100 itim na figure ang lumitaw sa mga ulap. Maaari bang mag-cultivate ang brat na iyon dito? Maliwanag na ito ang pakulo ng Hanford family para akitin tayo, ngunit ang lakas natin ay madaling nahihigitan ng lakas nila. Matatapos natin silang lahat ng sabay-sabay. Ang pinakamahina sa kanila ay umabot na sa huling yugto ng Small Origin Core Realm, at ang dalawang pinuno, isang lalaki at isang babae, ay parehong half-step na hari. Mira, pinangunahan mo ang squad para patayin ang pinakamataas na antas ng Hanford family. Ako mismo ang papatay sa brat na iyon, sabi ng isang maskuladong kabataan. Homer, ang isang maliit na True Lord rank ay nangangailangan sa iyo na hawakan siya ng personal. Tanong ng isang Great Origin Core Realm. Sumagot ang muscular youth na nagngangalang Homer, ayon sa impormasyon, ang brat na ito ay sobrang kakaiba, at tiyak na mayroon siyang sikreto. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Homer, pati na rin ang isang kislap ng kasakiman. Walang maniniwala kung may magsasabi na ang True Human rank ay makakarating sa True Lord rank sa loob ng ilang buwan nang walang espesyal na sikreto. Sentimo, pumunta ka. Sentimo, nagutos si Homer, at higit sa 100 ng mga figure ang sumugod patungo sa bundok kung saan naroon si Francis. Ang isa pang pinuno ay tinawag na Mira. Siya ay isang payat na babae na umabot din sa antas ng kalahating hakbang na hari. Binubuo ang kanyang team ng 3 Great Origin Core Realms at 9 na Peak Stage Small Origin Core Realms. Sentimo, tambangan. Sentimo,
Ang grupo ng mga itim na figure ay natagpuan noong sila ay 300 milya ang layo mula kay Francis. Ang mataas na echelon ng Hanford family na malapit ay lumundag at umatake. A Sentimo, patayin. A Sentimo. Si Mira at Homer, ang dalawang half-step na hari, ay may malalakas na aura. Sa kabilang banda, ang Hanford family ay mayroon lamang isang Grand Elder sa half-step king level, at ang lakas ng natitirang mga elder ay hindi kasing lakas ng mga kaaway. Mag-ingat! May dalawang half-step kings ang kalaban. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang tinig ng Grand Elder. Ang dalawang half-step na hari ng Yin family ay parehong tagalabas. Isang ikatlo lamang ng grupo ang talagang mula sa pamilya Yin. Matanda, bumalik ka dito. Ang kalahating hakbang na si Haring Mira ay hiniwa ang kanyang espada at hiniwa ang ilang bundok. A Sentimo, Arg. A Sentimo. Ang isang upper echelon na miyembro ng Hanford family na nagtatago sa malapit ay nahati sa dalawa. Kinailangan ng Grand Elder ng Hanford family na tumulong, ngunit ang mas malakas na Homer ay sumugod kay Francis ng mag-isa. Sinubukan siyang pigilan ng upper echelon ng Hanford family ngunit wala siyang magawa. Francis. Si Lolo Hanford ay lumitaw sa likod ni Francis. Puno ng pag-aalala ang matandang mukha niya, at nagsalita siya sa medyo nanginginig na tono nang makita niya ang paparating na half-step na hari. Meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Francis. Let me. Inabot ni Francis at pinigilan ng maliit na paws ang magnanakaw. Ang itim niyang buhok pagkatapos ay naging kulay ube at umihip ng malakas sa hangin ng gabi. A Sentimo, Illusion Maze City. A Sentimo. Nagsimulang umikot ang maulap na lilang ulap sa kaliwang mata ni Francis. Whoosh! Biglang nagbago ang tanawin. A Sentimo, anong nangyayari? A Sentimo. Ang mga eksperto ng Yin family ay pumasok sa isang malabo na maze at naglakad-lakad ng paikot-ikot. Tila sila ay natigil sa isang hindi nakikitang kalituhan, at gaano man sila umatake, ang kanilang mga pag-atake ay limitado lamang sa ilang daang yarda. Ang Illusion Maze City na ito ay isang kasanayan sa antas ng domain. Umupo si Francis. Bagamat ang kanyang kaluluwa ay naka-recover pa lamang sa ika-10 bahagi ng kanyang peak, ang mga diskarte ng kanyang God Spiritual ay maaaring makapinsala kahit na ang mga hari. A Sentimo, Arg. A Sentimo. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa buong ilusyon na lungsod. Gayunpaman, wala sa mga eksperto ng pamilya Hanford ang naapektuhan ng ilusyong ito. Humigit kumulang kalahati ng oras na inabot sa paggawa ng tsaa sa ibang pagkakataon, lahat mula sa pamilya Yin ay patay na. Hindi na gumalaw si Francis mula nang gamitin ang skill. Puno ng pagkabigla si Lolo Hanford. Ang nakita lang niya ay pinandilatan sila ni Francis, pagkatapos ay tumigil sa paggalaw ang mga eksperto ng pamilya Yin at walang ginawa habang pinatay sila ng kaaway. 777. Malapit sa Hanford Family Castle, isang labanan ng buhay at kamatayan ang natapos ng ganoon. Ang nakatataas na echelon ng Hanford family ay parang nasa panaginip sila. Ang lahat ay likas na lumingon kay Francis sa tuktok ng bundok. Ang lilang buhok ng binata ay umiihip sa hangin, at ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nagsimula siyang magtanim muli. Bagamat hindi nila nakita ang mga detalye, sinabi sa kanila ng instinct na binago ng kabataang ito ang labanang ito. Ito ay Francis. Iniligtas niya ang pamilya. Nag-react si Lolo Hanford, at ang kanyang balbas ay nanginginig sa tuwa at pagmamalaki. Walang ibang nakakita sa proseso maliban sa kanya. Ang kabataan at ang pusa sa kanyang balikat ay biglang naging misteryoso. Ang mga mata ng Hanford family upper echelon ay puno ng pagdududa at paggalang. Sa orihinal, wala silang pagkakataong manalo, ngunit ang mga eksperto ng pamilya Yin ay tila natama ng kakaibang pamamaraan at biglang tumigil sa paggalaw, na hinayaan ang kanilang sarili na mapatay. Hanapin at ipunan ang mga samsam sa digmaan. Utos ng Grand Elder ng Hanford family. Ang pinakamahina sa mga eksperto ng Yin family na dumating ay ang huling yugto na Small Origin Core Realm, at mayroong ilang Great Origin Core Realms at Half-Step Kings.
Sa makatuwid, ang mga samsam ng digmaan ay magiging napakayaman. Francis, maaari kang magpasya kung paano hatiin ang mga samsam na ito sa digmaan. Umakyat si Lolo Hanford at hinati ang mga samsam sa digmaan sa iba't ibang kategorya. Bilang kanyang lolo, halatang gusto niyang ang kanyang apo ay makatanggap ng pinakamahusay na samsam sa digmaan. Bahagyang nadismaya si Francis habang iniskan ng kanyang mga mata ang mga item. Pumili lang siya ng ilang water elemental materials at ilang iba pang so-so items. Ang mga normal na mapagkukunan ay hindi makapasok sa kanyang mga mata dahil ang mga ito ay walang silbi sa kanya. Sa panahong ito, hinanap ng Hanford family ang lugar ng Yin family para patayin ang sinumang nakatakas. 2,000 milya ang layo, sa isang lumang lungsod. Paano ito posible? Lahat sila ay namatay. Bahagyang natulala ang isang napakalaki na kabataang nakaitim. Kung naruroon si Francis, makikilala niya na ang kabataang ito ay si Cedric Powell. Panginoon, walang sinumang lumahok sa pananambang ang nakatakas. Ang Hanford family ay naghahanap na ngayon sa paligid ng Yin family, isang lalaking nakaitim na nag-cultivate ng Tao of Assassination ay nagulat ng may pagkabigla. Walang nakakaalam ng totoo sa nangyari. Iniisip ng subordinate na ito na ang isang eksperto ay dapat na tumulong sa Hanford family. Ang Hanford family ay nagtakda ng bitag na ito sa sandaling bumalik si Francis, maingat na sabi ng lalaking nakaitim. Mahigit sa kalahati ng lakas ng pamilya Yin ay nawasak. Ang pamilya Paul ay nagpadala rin ng ilang tao, at si Cedric ang namamahala sa kanila. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang umaasa na isang malakas na puwersa ang mapapawi sa loob ng ganoong kaikling panahon ng pamilya Hanford. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-isip si Cedric. Alam niya na malamang na may ekspertong sumusuporta kay Francis. Sinusuri ng kanyang divine sense ang labanan, ngunit naantala ito ng isang ilusyon. Nakikita lamang niya ang kanyang mga nasasakupan na pinapatay, at ang kapangyarihan ng ilusyon ay nagmula kay Francis. Una, umatras at protektahan ang pamilya Yin. Tila kumikidlat ang mga mata ni Cedric nang biglang may naalala siya. Pagkatapos ng labanan, ang karamihan sa mga elite ng Yin family ay napatay. Talagang gagamitin ng Hanford family ang pagkakataong ito para lipulin ang buong pamilya Yin. Kapag nabura ang pamilya Yin, ang pamilya Hanford ang mamumuno sa buong lugar ng Yunling. Sa puntong iyon, ang pamilya Paul ay walang magagawa dahil napakalayo nila. Sa ngayon, si Cedric at ang pamilya Paul ay hindi maaaring direktang makialam dahil ang pamilya Paul at Hanford ay mayroon pa ring relasyon na nakabatay sa kasal. Nais ng pamilya Paul na putulin ang kasal, at ang pamilya Hanford ay nagpadala ng liham ng pagtanggi sa pakikipag-ugnayan. Alam ng lahat ang tungkol dito. Higit pa rito, si Francis ay isang central disciple ng 10,000 Sacred Clan, at hindi malayong maging core disciple siya. Kung inatake ng pamilya Paul ang pamilya Hanford ng walang anumang dahilan, maaaring hilingin ni Francis sa 10,000 Sacred Clan na tulungan at protektahan sila, o maaari niyang iulat sila sa Duke Palace. Bilang karagdagan, dahil sa mga patakaran ng laro at pagiging patas, ang pamilya Paul ay hindi pa rin direktang makaatake dahil, kahit na magtagumpay sila, ang pangalan ng ikawalong prinsipe ay madungisan. Kung gusto ng ikawalong prinsipe na makipagkompetensya at maging crown prince at pagkatapos ay ang magiging sacred emperor ng Lord Dynasty, hindi niya maiiwan ang maraming halatang bahid. Bumalik sa Hanford Family Castle, sa tuktok ng isang bundok, nililinang pa rin ni Francis ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Golden Kun Sacred Lightning Body. Parang hindi man lang siya nakasali sa laban kanina. Francis, ang labanang ito ay lubhang nasugatan ang pamilya Yin, at nawala sa kanila ang karamihan sa kanilang mga elite. Ngayon na ang perpektong pagkakataon para tapusin ang pamilya Yin. Ang mga mata ni Hanford Cheney ay kumikinang sa apoy ng ambisyon. Ang buong itaas na echelon ay napuno ng hangarin sa pakikipaglaban, naghihintay lamang sa araw na maaari nilang pamunuan ang lugar ng Yunling. Sentimo, okay, lite sentimo, let's go. Sentimo, malutong na tinanggo ni Francis ang kanyang ulo.
Nang maglaon ng gabing iyon, ang mga elite ng Hanford Family Castle humigit kumulang 200 ang bilang ay nakaupo sa kanilang mga lumilipad na kabayo o barko habang sila ay umaakyat patungo sa Yin family. Ang pamilya Yin ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng lugar ng Yunling, habang ang pamilya Hanford ay nasa timog. Matagal nang nag-away ang dalawang pamilya, at sa wakas ay oras na para makita kung sino ang mananalo. Ang mga elite ng Hanford family ay pumasok sa pangunahing punong tanggapan ng Yin family A Sentimo, ang Yin family castle. Pagdating nila, naghihintay na ang Yin family. Ang proteksyon na hanay ng Yin family castle ay bukas, at isang solemn na nakapaligiran ang napuno ng hangin. Ang mga bantay ng Yin family castle ay napuno ng kawalan ng pag-asa, at sila ay may napakakaunting layunin sa labanan. Ang lakas ng dalawang panig ay hindi kahit na sa parehong antas. Sa itaas ng mga ulap, ang pamilya Hanford ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang pamilya Paul ay hindi magkakaroon ng sapat na oras upang palakasin sila. Tumingin si Cedric mula sa itaas. Ang kanyang divine sense ay lubos na lihim habang ini-inspection niya ang Hanford family, at binigyan niya ng malaking diin si Francis at ang maliit na paws ang magnanakaw sa kanyang balikat. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit ngumiti si Francis at tumingin sa direksyon ni Cedric isang beses o 2 beses. Nanginig ang katawan ni Cedric. Paano mararamdaman ng isang maliit na True Lord rank ang divine sense of a Void God realm? Gayunpaman, kung ang pagtingin ni Francis ay nagkataon lamang, kung gayon ang susunod na eksena ay tunay na nagpayanig sa kanyang isipan. Meow! Ang maliit na pusa sa balikat ni Francis ay sumulyap sa kanyang direksyon na may paghamak at katamarin. Itong pusa, paano? Pakiramdam ni Cedric ay parang bumagsak ang kanyang pangunawa sa mundo. Pero isang bagay ang sigurado ay Sentimo, alam ni Francis at ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang pag-iral. Ang masama pa nito ay umaarte sila na parang hindi nila alam na nandoon siya. Sa pag-iisip tungkol sa kakaiba ng labanan noon, naramdaman ni Cedric na ang duo ng tao at pusa ay hindi simple, at tiyak na mayroon silang isang uri ng sikreto. A Sentimo, patayin. A Sentimo, ang 200 elite ng Hanford family ay nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Boom! 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 Ang proteksyon na hanay ng Yin family castle ay nagsimulang manginig, at dahil ang Yin family ay nawalan na ng karamihan sa kanilang mga eksperto, ang takot at gulat ay umabot sa kanila. Atake! Ang timog kanlurang sulok, biglang sabi ni Francis mula sa ibabaw ng Yinming Bird habang kinokontrol niya ang labanan. Ang pamilya Hanford ay naniwala sa kanya ng walang pag-aalinlangan at agad na nagsimulang salakayin ang timog kanlurang sulok ng kastilyo. Ang timog kanlurang sulok ay ang lugar kung saan ang proteksyon ng Yin family castle ay may depekto. Hindi napigilan ni Cedric na huminga ng malalim. Kinailangan niyang mag-scan ng mabuti gamit ang kanyang divine sense bago niya mahanap ang kapintasan na iyon, samantalang isang sulyap lang ang ibinigay ni Francis bago ito mahanap. Basag! Basag! Ang timog kanlurang sulok ng hanay ay nagsimulang mag-crack, at lahat ng tao sa Yin family castle ay nagpakita ng mga hitsura ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang Hanford family ng ganoon kadali. Malamig ang mukha ni Cedric. Hindi bababasa, kailangan kong malaman kung gaano kalakas si Francis. Pagkatapos, nagtago siya sa mga ulap at ipinalibot ang kanyang king intent. Agad na lumitaw ang magnificent power malapit sa crack sa array, na huminto sa mga pag-atake. Palihim itong ginawa ni Cedric, at tanging isang taong malapit sa kalahating hakbang na antas ng hari ang nakakaramdam nito. Hanggat walang gagawin si Cedric, walang katibayan ang pamilya Hanford. Ang kanyang magnificent power ay patago at walang mga espesyal na katangian. Malamig na tumawa si Francis. Hindi ito sapat para pigilan ang pamilya Hanford. Inutusan niya ang pamilya Hanford na hatiin sa 4 na grupo at atakihin ang ilang lugar ng sabay-sabay. Nabuo ang magnificent power ng pinagsama ang king intent sa langit at lupa. Hindi pa maaaring hatiin ni Cedric ang kanyang magnificent power sa maraming iba't ibang puwersa maliban kung nilinang niya ang isang diskarte tulad ng 10,000 Divine Thoughts technique sa isang mataas na antas. Sigurado si Francis dito.
Magagamit lamang ang magnificent power sa isang lugar, at kahit si Francis sa kanyang tuktok ay hindi maaaring hatiin ito sa ilang magkakahiwalay na puwersa. Sa ngayon, magagamit din ni Francis ang magnificent power, ngunit ayaw pa niyang malaman ng lahat. Ang batang ito. Sa mga ulap, muling nagbago ang ekspresyon ni Cedric. Masyadong halata kung saklawin niya ang buong Yin family castle sa magnificent power, at ang lakas ay magiging mas mahina kahit na gawin niya ito. Basag! Basag! Boom! Di nagtagal, ang Hanford family ay pumasok sa Yin family castle. Meow meow! Ang maliit na pasang magnanakaw ay naging kulay pilak na kulay abo na guhit ng liwanag at tumalon sa Yin family castle. A sentimo, arg. A sentimo. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga hiyawan habang ang ilang matataas na echelon cultivator ng Yin family ay pinatay ng mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa. Hindi na napigilan ang kanilang momentum. Ang pamilya Yin ay sumuko sa mga arrays at sa lungsod at nagsimulang umatras. Ang mga elite ng Hanford family ay handa at hinabol sila. Ang sumunod na nangyari ay isang pagsalakay. Hindi na kinailangan ni Francis na gumawa ng kahit anong maliban sa pagbabantay kay Cedric. A sentimo, nakakatawa. A sentimo, Cedric lumutang sa hangin na may pangit na ekspresyon. Ang pamilya Yin ay mawawasak maliban kung ang isang Void God Realm ay direktang makialam o maliban kung ang pamilya Paul ay lumabas, ngunit si Francis ay nasa likod ng kanyang likuran ng 10,000 Sacred Clan, na malapit sa isang 3-star force. Ang iba ay hindi maglalakas loob na makialam ng madali. Ang pinaka nag-alala ni Cedric ay hindi pa rin niya nakikita si Francis kahit na nalampasan na ng pamilya Hanford ang Yin family castle. Ni hindi niya makita ang maliit na pasang iyon. Ang Hanford family ay nagsimulang kolektahin ang mga samsam ng digmaan mula sa Yin family castle, at si Francis ay kailangan pa ring pumili muna. Walang sapat na kapakipakinabang na mga kayamanan ng Soul Dao, ngunit may sapat na tubig elemental at mga material na nagpapalakas ng katawan. Inayos ni Francis ang mga samsam sa digmaan. Upang mamuno sa Yunling area, ang Hanford family ay kailangang kunin ang karamihan sa mga mapagkukunan ng Yin family, kaya hindi gaanong makuha ni Francis. Upang mabilis na mabawi ang kaluluwa ni Francis, kailangan niya ng mga item ng Soul Dao sa antas ng Void God Realm, ngunit bihira ang mga iyon kahit nasa 2 o 3 star na kapangyarihan. Cedric, ipinapayo ko sa pamilyang Paul na huminto na kung hindi ay baka sila na ang susunod na pamilya Yin, isang mahinang boses ang naglakbay patungo sa mga ulap, at si Cedric, na akmang aalis, ay nanlamig. Ito ang babala ni Francis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.